Habang abala ang mundo sa mga giyera sa Iran at sa Ukraine, may isang malaking construction project na tahimik na tinatayo ang China sa gitna ng disyerto. Ayon sa mga satellite image na inilabas ng pahayagang Reuters, nagtatayo di umano ang China ng mga military facility malapit sa ilan sa kanilang mga nuclear missile sites upang protektahan ng mga ito at palakasin ang kanilang tinatawag na second strike capability. Ayon pa sa ulat, patuloy daw na gumagawa ang China ng mas marami pang mga nuclear bomb at pinapalakas ang kanilang tinatawag na early warning system. Sa madaling salita, pinapalakas ng China ang kanilang kakayahang makita agad kung may nagbabalak na lusubin sila gamit ang nuclear weapons. At sinisiguro rin nila na kayang-kaya nilang bumawi gamit din ang kanilang sariling mga nuclear weapons. Sa kasalukuyan, 9 na bansa sa mundo ang may mga nuclear weapons kabilang ang Amerika, Russia, China, UK, France, India, Pakistan, Israel at North Korea. Ayon sa mga estimate, kung pagsasamahin lahat ng mga nuclear weapons na hawak ng mga bansang ito, aabot ito sa total ng mahigit 12,000. Kada isa sa mga nuclear weapons na ito ay kayang burahin ng isang buong syudad sa loob lamang ng ilang minuto. Ang Russia ang may pinakamaraming nuclear weapons na tinatayang nasa mahigit 5,400. Pumapangalawa ang Amerika na nasa mahigit 5,100 at ikatlo ang China na tinatayang may 600 at patuloy na gumagawa pa ng mas marami. Pero bakit hindi ginagamit ng Amerika o Israel ang nuclear weapons nila laban sa Iran? Bakit hindi ginagamit ni Putin ang nuclear weapons niya laban sa Ukraine? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Upang masagot ang tanong na ito, kailangan nating bumalik sa kasaysayan. Noong May 1945, natapos ang World War II sa Europe sa pagsuko ng Germany. Pero sa Asia, patuloy pa ring lumalaban ang Japan. Upang wakasan ang giyera, nagplano ang mga Amerikano ng isang malawakang paglusob sa Japan. Ayon sa mga eksperto, libo-libong mga sundalong Amerikano ang maaaring masawi sa labanan. Sa parehong panahon, natapos ng Manhattan Project ang isang bagong uri ng sandata na maaaring baguhin ang takbo ng giyera. At ito ang atomic bomb, ang pinakaunang klase ng nuclear weapon sa mundo. Upang maiwasan ang isang madugong labanan na maaaring magresulta sa pagkakasawi ng libo-libong mga sundalong Amerikano sa Japan, nagpasya ang Amerika na gamitin na lang muna ang bagong sandatan ito. August 6, 1945, ginamit ang Little Boy, ang pinakaunang atomic bomb sa syudad ng Hiroshima na nagresulta sa pagkakasawi ng mahigit 160,000 na mamamayan. Sa kabila nito, hindi sumuko ang Japan. Kaya pagdating ng August 9, 1945, ginamit naman ng Fat Man ang ikalawang atomic bomb sa Nagasaki na nagresulta sa pagkakasawi ng 80,000 na mamamayan. Dito na nagpasya ang Japan na sumuko. Pagdating ng September 2, 1945, formal na sumuko ang Japan at natapos ang World War II. Kung hindi sumuko ang Japan, may plano pa sanang gumawa at gumamit ng mga karagdagang atomic bomb ang Amerika. Ayon sa diary ng nooy US Secretary of Commerce na si Henry A. Wallace, nagpakita si President Harry S. Truman ng pag-aalala tungkol sa patuloy na paggamit ng atomic bomb laban sa mga sibilyan matapos ang Nagasaki. Mahalagang tandaan na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ng mga historian ang eksaktong plano ng Amerika pagkatapos ng Nagasaki. Pero isang bagay ang malinaw, ang atomic bomb ay hindi isang simpleng sandata lang. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nakita ng mundo ang isang sandata na kayang pumaslang ng daan-daan libong tao sa iisang iglap at magdulot ng epekto na mararamdaman pa rin pagkalipas ng maraming taon. Dito nagsimulang magtanong ang ilang mga mahahalagang tao sa mundo. Dapat bang hayaan sa kamay ng Amerika ang ganitong klaseng kapangyarihan? Paano kung magpasya ang Amerika na gamitin ito laban sa iba pa nilang mga kaaway o para mapasunod sa kanilang kagustuhan ng iba pang mga bansa? Para sa Soviet Union na nooy pinakamalaking kakompetensya ng Amerika, iisa lang ang sagot. Upang hindi sila mapasailalim sa Amerika, kailangan din nilang magkaroon ng sarili nilang nuclear weapons. Dahil dito, inilunsad ng Soviet Union ang sarili nilang programa para gumawa ng nuclear weapons. Pagdating ng August 29, 1949, matagumpay nilang nasubukan ang kanilang unang atomic bomb. Dito nagsimula ang tinatawag na nuclear arms race. Sa halip na matakot at tumigil sa paggawa ng mga nuclear weapon, kabaliktaran ang nangyari.
Nagsimula ang isang kompetisyon sa pagitan ng Amerika at Soviet Union kung saan patuloy silang lumikha ng mas marami, mas malaki at mas mapaminsalang mga nuclear weapons upang subukang higitan ng isa't isa. Di nagtagal, libo-libong mga nuclear weapons ang nalikha ng magkabilang panig. Habang dumarami ang nuclear weapons ng Amerika at Soviet Union, unti-unti ring napagtanto na magkabilang panig ang isang nakakatakot na katotohanan. Kung gagamitin ng Amerika ang kanilang mga nuclear weapons laban sa Soviet Union, malamang gaganti ang Soviet Union gamit din ang kanilang mga nuclear weapons. Kapag nauna naman ang Soviet Union, gaganti din ang Amerika. Sa dami at lakas ng kanilang mga nuclear weapons, siguradong pareho silang mabubura sa mapa. Ito ang ideyang kalaunan ay tinawag na Mutually Assured Destruction o MAD. Isang simpleng konsepto na nagsasabing kapag nagsimula ang isang nuclear war sa pagitan ng mga nuclear powers o mga bansang may nuclear weapons, walang tunay na mananalo. Pero may problema sa paliwanag na ito. Kung ang dahilan lang kung bakit hindi gumagamit ng nuclear weapons laban sa isa't isa ang mga nuclear powers ay dahil takot sila sa magiging gante ng kabilang panig, ano naman ang pumipigil sa kanila na gumamit nito laban sa mga bansang walang sariling nuclear weapons? Halimbawa, wala namang nuclear weapons ang mga naging kalaban ng Amerika tulad ng Vietnam, Afghanistan, Iraq at Iran. Wala rin namang nuclear weapons ang Ukraine laban sa Russia. Para masagot ito, kailangan nating balikan ang nangyari sa Hiroshima at Nagasaki. Tinatayang mahigit 200,000 na katao ang nasawi bilang resulta ng dalawang atomic bomb. Pero hindi lahat ay nasawi sa mismong pagsabog. Marami ang nasawi sa mga sumunod na linggo, buwan at taon dahil sa matinding pagkapaso, pinsala sa katawan at epekto ng radiation. Pagkatapos kasing sumabog ng isang nuclear weapon, nagkakalat ito ng mga radioactive material na maaaring kumalat sa hangin at bumagsak sa lupa bilang radioactive fallout na siya namang naglalabas ng tinatawag na radiation. Depende rin sa ihip ng hangin at iba pang mga weather conditions tulad ng ulan, maaaring maapektuhan ng mga lugar na malayo sa orihinal na target. Dahil dito, maaaring maapektuhan ng lupa, mga gusali, infrastruktura, sakahan, pinagkukunan ng tubig at pagkain, at iba pang mga bahagi ng kapaligiran. Ang exposure sa mataas na antas ng radiation ay maaaring magdulot ng radiation sickness, iba't ibang uri ng mga cancer, at iba pang mga seryosong problema sa kalusugan. Sa madaling salita, ang isang nuclear weapon ay hindi lang sumisira sa pamamagitan ng pagsabog lang nito. Maaari din itong mag-iwan ng radioactive contamination na maaaring makaapekto sa mga tao at sa kapaligiran kahit matagal nang tapos ang mismong pagsabog nito. Kung ang layunin ng isang nuclear power ay sakupin ang kalabang bansa para kontrolin ang teritoryo nito o gamitin ang mga infrastruktura at likas na yaman nito, lumalabas na hindi magandang gamitin ang nuclear weapons dahil sa matinding pinsala at pangmatagalang mga epekto nito. Pero hindi lang naman yan ang dahilan. May isa pang bagay na unti-unting nabuo matapos makita ng mundo ang pinsalang dulot ng mga atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Tinatawag ito ng mga eksperto na nuclear taboo. Isa itong uri ng pandaigdigang paniniwala na may mga bagay na hindi dapat gawin kahit sa panahon ng digmaan. Para sa maraming tao, isa na rito ang paggamit ng nuclear weapons. Kapag may bansang gumamit ng nuclear weapons, malamang ay harap ito sa matinding pagkondena mula sa maraming bahagi ng mundo. Maaring magalit ang mga mamamayan ng ibang mga bansa at maglagay ng matinding pressure sa kanilang mga pinuno upang gumawa ng aksyon laban sa bansang gumamit nito. Maaari silang mawalan ng suporta mula sa ilan sa kanilang mga kaalyado. Maraming mga bansa rin na maaaring magpataw ng mga parusa o tumangging makipagkalakalan sa kanila. Sa madaling salita, mabigat ang kabayaran sa paggamit ng nuclear weapons. At para sa karamihan ng mga pinuno ng mga nuclear powers, masyadong malaki ang pwedeng mawala. Ito ang dahilan kung bakit sa loob ng mahigit 80 taon ay walang nuclear power na nagtangkang gumamit ng kanilang mga nuclear weapons.